Paano kung isang araw, magising ka sa isang lugar na hindi mo alam, sa isang katauhang hindi sa'yo? Paano kung ang buong buhay mo ay isang kasinungalingan lamang at ang tunay mong pagkatao ay isang bagay na hindi mo kailanman inakala? Sa kasalukuyang panahon, si Lucas Villamor ay isang sikat na artista sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang matikas na itsura, angking talento, at malaprinsipeng pagganap sa mga pelikulang pang-epiko. Ngunit sa kabila ng kasikatan, isa siyang taong hindi naniniwala sa kababalaghan, lalo na sa mga engkanto, diwata o sinaunang alamat na madalas niyang ginagampanan sa pelikula. Para sa kanya, lahat ng iyon ay katang-isip lamang. Hanggang sa isang gabing, nagbago ang lahat. Dahil sa stress sa trabaho at sunod-sunod na eskandalo sa showbiz, nagdesisyon si Lucas na lumayo muna sa syudad at magbakasyon sa isang probinsya na di gaanong kilala. Isang tahimik na bayan sa Quezon na malapit sa isang lumang kagubatan. Sabi ng matatanda, may mahiwagang lawa doon na dapat iwasan sa pagsapit ng hating gabi. Ngunit syempre, para kay Lucas, isa lang iyong alamat na binubuhay upang takutin ng mga turista. Sa isang gabing nagkakasiyahan sa pag-inom, kasama ang kanyang kaibigang direktor, nagkaroon sila ng hamunan. Tumalon sa lawa para patunayang hindi totoo ang sumpang bumabalot dito. At dahil palaging game sa hamon si Lucas, tumalon siya sa gitna ng lawa. Ngunit sa halip na tubig ang bumalot sa kanya, pakiramdam niya ay bumagsak siya sa isang walang katapusang kawalan. Nang magising siya, wala na siya sa lawa. Sa halip, nakita niya ang sarili sa loob ng isang engrandeng silid na yari sa kahoy at ginto. Ang kisame ay may ukit ng araw at buwan, at sa paligid niya ay maraming estrangherong nakasuot ng malalaking damit na parang sa mga sinaunang hari at reyna. "Ang hari ay nagising na!" Sigaw ng isang matandang babaylan, habang ang lahat ng tao sa paligid niya ay nagpatira pa. Gulat na gulat si Lucas. Anong hari? Ano to? Isang set ng pelikula?" Ngunit nang tumingin siya sa harap ng isang lumang salamin, hindi na siya si Lucas Villamor, ang sikat na artista ng modernong panahon. Sa halip, ang refleksyong nakita niya ay ang imahe ng isang lalaking kamukha niya, ngunit may ibang postura, ibang pananamit, at higit sa lahat, ibang pagkatao. Siya na ngayon si Haring Alab, ang pinuno ng kahariang Lumina. Sa kabila ng kalituhan, isang babae ang lumapit sa kanya. Isang napakagandang dalaga na may matalim na titig at mabining kilos. Siya si Reyna Amihan, ang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, may bumabalot na lungkot sa kanyang mga mata. At hindi mawari ni Lucas kung bakit parang may itinatagong lihim ang Reyna. "Naway mahanap mo ang iyong daan, mahal kong asawa." Mahina nitong sabi habang nakatitig sa kanya. Kinilabutan si Lucas. Hindi niya kilala ang babaeng ito. Pero bakit parang may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso? Sa unang araw pa lang ng kanyang bagong buhay bilang hari, napansin ni Lucas ang kakaibang sigalot sa palasyo. Parang may mga nagmamanman sa kanya. Parang may mga hindi sumasang-ayon sa kanyang pamumuno. At bago pa siya makahanap ng sagot, isang tangkang pagpatay ang naganap sa mismong silid niya. Isang armadong lalaki ang biglang sumugod sa kanyang silid. Tinutok ang isang patalim sa kanyang leeg at bumulong ito. "Hindi ka ang tunay na hari." Humigpit ang hawak ni Lucas sa kumot ng kanyang hinihigaan.
Ang malamig na bakal ng patalim ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanyang leeg. Mabilis siyang gumulong sa kama. Iniwasan ang biglaang pagsaksak ng lalaki. Mula sa liwanag ng nag-aalab ng mga sulo sa silid, nakita niya ang nalilisik na mata ng hindi kilalang lalaki. Isang mandirigmang may mga marka sa katawan. Halatang isang taong sanay sa digmaan. "Hindi ka ang tunay na hari," ulit ng lalaki. Ngunit bago pa ito muling sumugod, bumukas ang pintuan at pumasok ang mga bantay ng palasyo. "Kunin siya!" Sigaw ni Lucas kahit hindi niya alam kung iyon ang mga tamang gawin. Sa isang iglap, tinaga ng isa sa mga sundalo ang mandirigma. Bumagsak ito sa sahig ng duguan. Bago ito tuluyang mawala ng hininga, isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Wala nang makakatakas sa sumpa." Mahina nitong bulong bago tuluyang mawalan ng buhay. Nanginig ang buong katawan ni Lucas. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Anong sumpa? Matapos ang insidente, hindi na nakatulog ng mahimbing si Lucas. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan niya ang sinabi ng lalaking nagtangkang pumatay sa kanya. Pagsapit ng hating gabi, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkapagod. Naging mabigat ang kanyang katawan at hindi niya namalayang napapikit siya. Pagmulat ng kanyang mata, nasa ibang lugar na siya. Isang malawak na kagubatan ang bumungad sa kanya. Halos hindi totoo sa sobrang ganda. Ang mga puno ay kasing tingkad ng ginto at ang hangin ay puno ng tila musika ng mga nilalang na hindi niya nakikita. Sa gitna ng kagubatan, may isang lawa na kumikinang na parang salamin. Sa tubig, may lumulutang na figura ng isang lalaki na may gintong mata at mahahabang pilik mata. Tila nakatingin ito direkta sa kanya. "Ikaw ang hinirang," sabi ng tinig. Malamig, ngunit puno ng kapangyarihan. "Ngunit may kabayaran ang iyong pagdating." Bago pa siya makapagsalita, biglang lumabo ang paligid. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang ulo at biglang bumagsak sa lupa. Nagising siyang pawis na pawis at hinihingal. Kinabukasan, nagdesisyon si Lucas na magtanong kay Reyna Amihan. Nagsimula siyang magduda na may alam ang kanyang tinatawag na asawa tungkol sa nangyayari sa kanya. Pinuntahan niya ito sa kanyang pribadong hardin, kung saan tahimik itong nagpipinta sa isang papel na yari sa balat ng puno. "Mahal na Reyna," panimula niya. Sinusubukang huwag ipalata ang kanyang kaba. "May itatanong ako." Hindi lumingon si Amihan. Ngunit halatang alam nito na may bumabagabag sa kanya. "Tungkol saan?" Malamig na sagot nito. "Tungkol sa akin. Sino ba talaga ako?" Diretsong tanong niya. Sa unang pagkakataon, lumingon ang Reyna at tinitigan siya ng malalim. "Ikaw? Ikaw si Haring Alab, ang aking asawa, at ang pinuno ng kahariang ito. Pero bakit may mga gustong pumatay sa akin? Bakit ako nagkakaroon ng kakaibang panaginip? Sino ang lalaki may gintong mata?" Biglang lumamlam ang ekspresyon ni Amihan. Para bang may sagot siyang gustong sabihin, pero hindi niya magawa. Sa halip, lumapit siya kay Lucas at mahina nitong hinawakan ng kanyang kamay. "Kapag dumating ang tamang oras, malalaman mo ang lahat." "Hindi sapat ang sagot na yan, Amihan." Naiinis na sambit ni Lucas. "Kung ako talaga ang hari, bakit parang hindi ko alam ang sarili kong kasaysayan?" Tahimik lang siyang tinitigan ni Amihan. Bago siya umalis, isang bagay lang ang binitawan nito. "Maging maingat ka, mahal na hari. May mga nilalang na hindi natin nakikita, ngunit palaging nakamasid." Habang naglalakad sa pasilyo, nakasalubong ni Lucas ang isang matandang babae, ang pinakamatandang babaylan ng kaharian.
Puting-puti na ang buhok nito at may dalang tungkod na may nakapaikot na pulang hibla. Haring Alab, anito, nakangiti ngunit tila puno ng matinding kabatiran ang mga mata. Nais mo bang malaman ang katotohanan? Napakurap si Lucas. Ano pong ibig mong sabihin? Lumapit ang matanda at ibinulong sa kanya ang isang bagay na nagpatayo ng kanyang balahibo. Ang tunay na hari ay matagal nang patay. Nagkatinginan sila. Hindi makapagsalita si Lucas. Bago pa siya makapagtanong, lumakad palayo ang babaylan at naglaho sa dilim ng pasilyo. Hindi mapakali si Lucas matapos ang sinabi ng matandang babaylan. Ang tunay na hari ay matagal nang patay. Ibig sabihin ba nito, hindi siya si Haring Alab? Ngunit paano iyon nangyari? Ang katawan niya, ang mukha niya, at ang mundo na kinalalagyan niya ngayon, lahat ng ito ay nagsasabing siya ang hari ng kahariang Lumina. Upang hanapin ang kasagutan, lihim siyang nagpunta sa dambana ng mga babaylan sa loob ng palasyo. Sa gitna ng silid, isang malaking bato kung saan iniukit ang kasaysayan ng kaharian. Doon, nakita niya ang isang ukit ng isang lalaki na may ginuntuang mata. Ang parehong lalaki sa kanyang panaginip. Nakikilala mo na siya, hindi ba? Napalingon si Lucas. Naroon na naman ang matandang babaylan. Nakatingin sa kanya na tila alam na ang lahat ng iniisip niya. Sino siya? Tanong ni Lucas. Bakit po siya nagpapakita sa panaginip ko? Lumapit ang babaylan sa bato at inilapat ang kamay dito. Sa isang iglap, nagliwanag ang mga ukit at biglang parang bumalik sa nakaraan ng buong paligid. Ipinakita ng bato ang isang pangitain. Ang isang lalaking kahawig ni Lucas, nakasuot ng gintong baluti, nakatayo sa harap ng isang mahiwagang diwata na nag-aalab sa apoy. Haring Alab, sabi ng diwata, ang kanyang mga gintong mata ay nag-aapoy. Nangangako ka bang ibibigay ang hinihingi ko? Nag-atubili ang hari, ngunit sa huli, tumango ito. Oo, kapalit ng kapangyarihan upang ipagtanggol ang aking kaharian. Ngumiti ang diwata at itinaas ang kanyang kamay. Kung gayon, isang kasunduan ang nabuo. Ngunit bago pa matapos ang pangitain, biglang nagbago ang tanawin. Ngayon, nakita ni Lucas ang parehong hari, duguan at sugatan. Bumagsak sa lupa habang nakatayo sa harapan niya ang diwata. Ngunit ngayon, hindi na ito nakangiti. Ikaw ay nagtaksil sa kasunduan. Malamig na sabi ng diwata. At ngayon, sisingilin ko ang aking kabayaran. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong paligid. At muling bumalik si Lucas sa kasalukuyan. Hingal na hingal siya habang nakatitig sa babaylan. Ano ang ginawa niya? Ano ang kabayarang iyon? Malalim na bumuntong hininga ang babaylan bago sumagot. Ikaw ang kabayaran, Haring Alab. Sa sumunod na araw, nagpatuloy sa kanyang paghahanap ng sagot si Lucas. Alam niyang may itinatago si Reyna Amihan. Kaya, nilapitan niya ito sa kanyang pribadong hardin. Amihan, kailangan kong malaman ang totoo. Tahimik siyang tinitigan ng Reyna bago ito lumapit sa kanya. Mahal na hari, may mga bagay na hindi mo pa dapat malaman. Tama na ang paligoy-ligoy. Ang tunay na hari ay patay na, hindi ba? Kung ganon, sino ako? Huminga ng malalim si Amihan bago siya hinawakan sa kamay. Noong gabi ng digmaan, namatay ka, Alab. Ano?
Ngunit bago ka tuluyang mamatay, tinawag mo ang diwata ng apoy. Hiniling mong huwag kang mamatay. At sa halip, dinala niya ang iyong kaluluwa sa ibang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ibig mong sabihin, hindi ako si Haring Alab. Ako talaga si Lucas Villamor. At ako ay talagang nagmula sa hinaharap. Tumango si Amihan, baka sa mukha niya ang lungkot. Oo, ang kasunduang ginawa ng hari sa diwata ay isang sumpa. Kapag namatay siya, ang kanyang kaluluwa ay ililipat sa ibang katawan kahit hindi niya na maalala ang kanyang tunay na pagkatao. At ikaw ang napili ng diwata upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Biglang lumiwanag ang paligid. Isang matinding hangin ang bumalot sa kanila. At mula sa gitna ng hardin, lumitaw ang isang figura. Isang mataas at matikas na nilalang na may mga gintong mata. Ang diwata ng apoy. Natagpuan mo na ang katotohanan, hinirang. Nagkatitigan sila ni Lucas. Bakit ako? Bakit hindi mo ako binalik sa aking tunay na panahon? Sapagkat ikaw ang itinakdang kapalit ni Haring Alab. Hindi ka maaaring bumalik. Sapagkat ikaw na ngayon ang bagong hari. Nag-init ang dugo ni Lucas. Hindi ko ginusto to. Hindi ako ang hari. Isa akong artista at isa akong... Naputol ang kanyang sinasabi nang biglang lumapit ang diwata. Maaari kang mamili, Lucas Villamor. Sabi nito, puno ng kapangyarihan ang tinig. Mananatili ka ba sa trono ng Lumina o babalik ka sa iyong panahon kapalit ng isang matinding kabayaran? Hindi na siya nakapagsalita. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang hindi na lamang simpleng panaginip o aksidente ang nangyari sa kanya. Siya ngayon ang hari at may nakalaan na kapalaran na hindi niya matatakasan. Tahimik ang buong paligid habang nakatitig si Lucas sa diwata ng apoy. Mananatili ka ba bilang hari ng Lumina o babalik sa iyong tunay na mundo? Tanong ng diwata. Ang gintong mata nito ay parang bumabasa sa kanyang kaluluwa. Para kay Lucas, dapat madali lang ang sagot. Dapat walang pagdadalawang isip. Siyempre, gusto niyang bumalik. Gusto niyang bumalik sa pagiging artista, sa kanyang marangyang buhay sa lungsod, sa modernong mundo, kung saan may cellphone, kotse, at kuryente. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa harap ng Reyna Amihan, sa gitna ng palasyong nag-akalang tahanan niya, bigla siyang nagdalawang isip. May babalikan pa ba ako? Sa isang iglap, bumalik sa kanyang isip ang lahat ng nangyari sa kanya. Ang mga panaginip, ang mga pagtatangka sa kanyang buhay, ang misteryo sa kanyang nakaraan, at higit sa lahat, ang kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila ni Amihan. Hindi ito basta-bastang mundo na lang na pwede niyang iwanan. Ano magiging kabayaran kung pipiliin kong bumalik? Tanong niya, may bahagyang kaba sa kanyang tinig. Ngumiti ang diwata, ngunit malamig ang kanyang tingin. Ang iyong buhay. Nanlamig si Lucas. Ano? Kung pipiliin mong bumalik, mabubura ang katauhan ni Haring Alab. Mawawala ang kanyang espiritu sa katawan mo. At ikaw mismo ang magbabayad ng kabayaran. Napasinghap si Amihan. Ibig bang sabihin nito, mamamatay siya? Tumango ang diwata. Oo, hindi maaaring mabuhay ang isang katawan ng walang espiritu. Kung iiwan niya ang katawan ni Haring Alab, hindi na siya magigising muli. Napakuyom ang kamao ni Lucas. Ibig sabihin, kung babalik siya sa modernong mundo, hindi na siya muling magigising rito.
Tapos na. Wala nang babalikan. Matapos mawala ang diwata, hindi mapakali si Lucas. Naglakad siya sa loob ng palasyo. Iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Nakita siya ni Amihan sa isa sa mga balkonahe, nakatanaw sa madilim na langit. Mukhang may iniisip ka. Napangiti si Lucas ng mapait. Lagi naman. Lumapit si Amihan sa kanya. Ano ang balak mong piliin? Tumahimik si Lucas. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng Reyna. Gusto niyang sabihin na babalik siya. Pero hindi niya alam kung ano ang mararamdaman kapag nawala na siya sa mundong ito. Kung pipiliin mong manatili, hindi magiging madali ang buhay mo rito. Maraming gustong patayin ka. Maraming nagdududa sa'yo. Pero kasama kita. Napalunok si Lucas matapos niyang sabihin iyon. Ni hindi niya inisip ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Nagulat si Amihan. Ngunit hindi niya itinanggi ang nararamdaman niya. Sa halip, lumapit siya ng bahagya kay Lucas. Ikaw pa rin ba si Haring Alab? Tanong nito. Mahina, ngunit puno ng emosyon ang tinig. Ikaw na si Lucas Villamor. Tumitig si Lucas sa kanya. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam ang sagot. Pero ang isang bagay na sigurado siya, hindi na siya ang dating Lucas Villamor. Habang patuloy siyang nag-iisip sa kanyang desisyon, isang kagimbal-gimbal na balita ang dumating sa palasyo. May nagtaksil sa kaharian, mahal na hari! Sigaw ng isang bantay. Nagmadaling pumunta si Lucas at Amihan sa silid ng konseho. Doon, nakita nila ang isang kilalang mukha. Ang kapatid ng hari, si Prinsipe Raon, na nakaluhod sa harapan ng trono, may gapos ang kanyang mga kamay. Nakita siyang nakikipagpulong sa isang grupo ng mga mandirigma mula sa mundo ng mga engkanto. Sabi ng isang babaylan, pinagbabalak nilang pabagsakin ka, mahal na hari. Napantig ang tenga ni Lucas. Totoo ba ito, Raon? Ngunit sa halip na sumagot, tinitigan siya ni Raon at ngumiti. Ikaw ang impostor. Hindi ikaw ang tunay na hari. Alam kong hindi ikaw si Haring Alab. Kilala ko ang aking kapatid. Nagkatinginan si Lucas at Amihan. At alam kong malapit nang bumagsak ang trono mo. Biglang lumindol ang paligid. Sumigaw ang mga bantay. Sa isang iglap, bumukas ang sahig at mula rito, lumabas ang isang itim na usok. Isang mahiwagang nilalang na mukhang halimaw. Ngunit may mata itong kumikinang sa pula. Ang halimaw ng kadiliman, isang matagal nang itinatagong lihim ng kaharian. Wala ka ng pagpipilian, Lucas Villamor. Bulong ng tinig ng diwata sa kanyang isipan. Ang digmaan ng dalawang mundo ay magsisimula na. Niyanig ng matinding alingawngaw ang buong palasyo, habang ang halimaw ng kadiliman ay lumitaw mula sa itim na usok. Ang kanyang katawan ay halos kalahating tao, kalahating anino. Mga matang kumikislap sa dugo, at ang kanyang bibig ay naglalabas ng mahahabang pangil na tila gutom na gutom sa dugo ng mga mortal. Nagdilian ang mga lingkod ng palasyo, habang ang mga mandirigmang bantay ay dali-daling humugot sa kanilang mga espada. Mahal na hari, lumayo na kayo rito! Sigaw ng isang general. Ngunit hindi nakagalaw si Lucas. Pakiramdam niya, may bumabalot na malamig na enerhiya sa kanyang katawan. Sa kaloob-looban ng kanyang isipan, muli niyang narinig ang bulong ng diwata ng apoy. Ito ang kabayaran sa kasunduan ni Haring Alab. Ang halimaw na ito ay siyang nilalang na kanyang tinaraydor. Ngayon, bumalik ito upang kunin ang dapat sa kanya. Biglang lumapit sa kanya si Prinsipe Raon, ang kanyang nakagapos na kapatid, at mahina itong tumawa.
Wala kang laban sa kanya. Hindi ikaw ang tunay na hari, kaya hindi mo magagamit ang kapangyarihang dating taglay ni Alab. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ano ang ibig mo sabihin? Ngumisi si Raon. Dahil ang tunay na hari, ako dapat ang naging tagapagmana ng kanyang kapangyarihan. Pero dahil buhay pa siya noong naganap ang kasunduan, ikaw ang napili ng diwata sa halip na ako. Kaya mo ako pinagtaksilan? Galit na tanong ni Lucas. Ikaw ang impostor at babawiin ko ang kahariang ito kahit anong mangyari. Mabilis na kumilos ang mga sundalo. Hinugot nila ang kanilang mga sandata at sabay-sabay na umatake sa halimaw ng kadiliman. Ngunit sa isang iglap, isang matinding alon ng itim na enerhiya ang bumalot sa paligid at pinadapa silang lahat. Dumugo ang lupa. Ang ilan sa mga sundalo ay napaurong. Takot na takot sa nilalang sa kanilang harapan. Tumakas na tayo! Sigaw ng isa. Ngunit bago pa sila makatakbo, mabilis na kumilos ang halimaw. Isang hampas ng kanyang anino ang tumama sa 3 mandirigma. At sa isang iglap, nawala silang parang usok sa hangin. Habang mapaluhod si Lucas at takot. Diyos ko, wala tayong laban dito. Ngunit bago pa tuluyang magtagumpay ang halimaw sa kanyang pag-atake, lumitaw mula sa likuran ang isang babaylan. Ako na ang bahala rito, mahal na hari. Itinaas ng babaylan ang kanyang tungkod at binigkas ang isang sinaunang orasyon. Sa ngalan ng liwanag, isinusumpa kita pabalik sa kadiliman. Nagliwanag ang buong paligid at isang matinding pagsabog ng liwanag ang tumama sa katawan ng halimaw. Nagsimulang magpakawala ito ng nakakabinging hiyaw at sa isang iglap, bumalik ito sa anino at nawala sa hangin. Tahimik ang buong palasyo. Bumagsak sa lupa ang babaylan, habol ang hininga. Hindi natin siya tuluyang natalo, pero hindi na siya makakabalik ng matagal. Ngunit bago pa makahinga ng maluwag si Lucas, isang matalim na sigaw ang nagmula sa likuran niya. Mahal na hari, mag-ingat ka! Paglingon niya, nakita niya si Prinsipe Raon. Nakawala na mula sa kanyang gapos at may hawak na patalim. At bago pa siya makaiwas, itinarak ni Raon ang punyal sa kanyang tagiliran. Nanginginig ang buong katawan ni Lucas habang dahan-dahang bumagsak ang kanyang tuhod sa sahig. Ramdam niya ang pagdaloy ng mainit na dugo sa kanyang tagiliran. At parang bumagal ang oras habang nakatingin siya kay Raon. Hindi ka dapat naririto. Malamig na bulong ng prinsipe. Ikaw ang nagdulot ng sumpang ito sa ating kaharian. Sumugod ang mga bantay upang pigilan si Raon. Ngunit bago pa nito mahuli, mabilis itong tumakbo papalayo at lumusot sa madilim na lagusan ng palasyo. Mahal na hari! Sigaw ng isang sundalo habang dali-daling lumapit kay Lucas. Mabilis ding yumakap sa kanya si Reyna Amihan. Mga luha ay nagbabadyang bumagsak sa kanyang mga mata. Huwag kang sumuko. Hindi kita hayaang mamatay. Mahina ang tawa ni Lucas. Aray, masakit. Akala ko sanay na akong masaktan. Lucas, manahimik ka. Sigaw ni Amihan. Pero hindi niya mapigilan ang mahina niyang pagtawa. Isang bahagi ng kanyang isipan ang natatawa sa katotohanan. Hindi lang ito isang pelikula. Totoong buhay ito. Totoong nasasaktan siya. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, muli niyang narinig ang bulong ng diwata. Ito na ang huling pagkakataon, Lucas Villamor. Pipiliin mo bang manatili? O aalis ka na lang ng tuluyan? Malabo na ang kanyang paningin. Halos hindi na niya marinig ang mga sigaw ng mga tao sa paligid niya.
Si Amihan, nakayakap sa kanya, nanginginig ang kanyang katawan sa pag-aalala. Maaari pa siyang bumalik. Maaari pa siyang makaligtas. Pero sa anong halaga? Kung aalis siya, iiwan niya ang mundong ito sa kamay ni Raon at ng kanyang mga kakampi. Iiwan niya si Amihan. Iiwan niya ang sarili niyang pagkatao bilang Haring Alab. At bago pa siya tuluyang mawala sa ulirat, isang gintong liwanag ang bumalot sa kanya. Matinding sakit ang bumalot sa katawan ni Lucas nang matabunan siya ng gintong liwanag. Pakiramdam niya ay parang binabali ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang laman. Ngunit hindi siya namatay. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Parang nagising ang isang matagal nang nakalimutang bahagi ng kanyang pagkatao. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatayo siya sa isang lugar na hindi niya pa nakikita noon. Isang misteryosong kaharian sa pagitan ng liwanag at ng mga anino. Sa harapan niya, lumitaw ang diwata ng apoy. Nakatitig sa kanya na parang isang ina na muling nakita ang matagal nang nawawalang anak. "Ngayon mo nauunawaan," sabi nito. "Ano ang ibig mo sabihin?" Bulong ni Lucas. Lumapit sa kanya ang diwata. "Lucas Villamor, hindi ka mula sa mundo ng mga tao. Hindi ka isang nilalang ng modernong panahon. Isa kang engkanto, ang nawalang tagapagmana ng lumina, ang huling anak ng sinaunang lahi ng mga nilalang ng liwanag." Hindi makapaniwala si Lucas sa kanyang narinig. Paano nangyari yun? Isa akong tao. Isinilang ako sa lungsod. Lumaki ako sa modernong mundo. Ngumiti ng malungkot ang diwata. "Noon iyon. Ngunit bago ka naging Lucas Villamor, ikaw ay si..." Sa isang iglap, bumalik ang kanyang mga alaala. Isang batang engkanto, tumatakbo sa loob ng isang palasyo ng liwanag. Isang digmaan sa pagitan ng mga diwata at mga anino. Isang pagtaka sa mundo ng mga tao. Isang sumpang nagpatulog sa kanyang tunay na diwa. Siya ay hindi ipinanganak bilang Lucas Villamor. Siya ay isinilang bilang Prinsipe Kael, ang huling tagapagmana ng lahi ng diwata na matagal nang pinaniniwalaang nawala sa daigdig. Sa pagbabalik ng kanyang alaala, biglang bumalik ang kanyang katawan sa tunay nitong anyo. Nawala ang kanyang sugat. Napalitan ang kanyang kasuotan ng isang gintong baluti na kumikislap sa liwanag. Sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang umaalab na enerhiyang tila matagal nang natutulog sa kanyang kaluluwa. "Ito ang iyong kapangyarihan," sabi ng diwata. "Ang tunay mong diwa. Ikaw ang itinakdang hari, hindi lang ng lumina, kundi ng buong kahariang engkanto." Biglang bumalik ang kanyang diwa sa realidad. Sa loob ng palasyo, sa harap ng kanyang mga kaalyado at mga sundalo, nakatingin sa kanya si Reyna Amihan. Gulat, ngunit puno ng paghanga sa kanyang bagong anyo. "Lucas." Mahina nitong tawag, ngunit ngumiti ito ng may galak. "Hindi na ako si Lucas. Ako si Prinsipe Kael, at babawiin natin ang ating kaharian." Sa pagsapit ng dilim, isang matinding labanan ang sumiklap sa pagitan ng hukbo ni Prinsipe Raon at ng mga tapat kay Prinsipe Kael. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Lucas Villamor, na walang alam sa digmaan. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at nilikha ang isang pagkalaki-laking apoy ng liwanag. Sapat upang tunawin ang anumang anino na nagtatangkang salakayin ang kanyang mga tao. Lumaban si Raon gamit ang kanyang sariling mahika. Ngunit walang laban ang kanyang kapangyarihan sa tunay na tagapagmana ng lumina. Sa huli,
Si Raun ay tuluyang bumagsak sa lupa, talunan at nawala sa dilim. Matapos ang digmaan, muling naibalik ang kapayapaan sa kaharian. Tumayo si Prinsipe Kael sa harap ng palasyo, habang ang kanyang mga nasasakupan ay nagbibigay pugay sa kanilang bagong hari. Sa kanyang tabi, naroon si Reyna Amihan, ang babaeng minsang inakala niyang isang estranghero, ngunit ngayon ay naging kanyang pinagkakatiwalaang kasama. Ano na ang susunod mong gagawin, Kael? Tanong ni Amihan, may bahagyang lungkot sa kanyang tinig. Babalik ka na ba sa mundo ng mga engkanto? Ngumiti si Kael at tumingin sa malayo. Ang tahanan ko ay hindi lang sa isang mundo. Isa akong nilalang na isinilang sa pagitan ng liwanag at ng anino. At may tungkulin ako na pag-isahin ang dalawang mundong ito. Lumapit siya kay Amihan at hinawakan ang kamay nito. At nais kong gawin ito, kasama ka. Nagliwanag ang mukha ni Amihan. At sa ilalim ng sikat ng araw, isang bagong kaharian ang isinilang. Isang kahariang magbubuklod sa mga tao at sa mga engkanto. Lumipas ang maraming taon at ang kwento ni Prinsipe Kael ay naging alamat. Sa mundo ng mga tao, wala nang nakakaalala kay Lucas Villamor. Ngunit sa loob ng mahiwagang kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang kahariang punong-puno ng liwanag at mahika. Ang kahariang Lumina. At sa loob nito ay may isang hari ng dalawang mundo. Ang nawawalang prinsipe na sa wakas ay natagpuan ang kanyang tunay na tahanan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Welcome po sa mga bago kong subscribers. At hello po sa mga dati ko ng subscribers. Malapit na po tayong mag 1K. Maraming salamat po sa suporta. Huwag po sana kayong magsasawang makinig sa mga kwento ko. Have a nice day po sa inyong lahat.